Hihilingin daw ni Pangulong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez na itigil ang People's Initiative. Sa gitna naman ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa charter change, hindi na muna tatanggap ang COMELEC ng mga signature form kaugnay sa People's Initiative. May report si Mav Gonzalez. Mga maroon na armband ang sumalubong sa mga empleyado at miyembro ng Senado kaninang umaga. Nakikisas tayo sa Senado laban sa People's Initiative. Ang layunin ay tanggalin ng Senado at mawawala yung check and balance ng ating sistema. Bagay na pinawi ng ilang kongresista sa Kamara. Farthest from the truth. We need this body to be able to have check and balance. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakapulong niya si Pangulong Bongbong Marcos bago ito tumulak pa Vietnam. Hihilingin daw mismo ng Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez na itigil ang People's Initiative. We appeal to the House of Representatives to adhere to the Constitution and abide by the intent of the framers. Kasama ni Zubiri sa pulong sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong. We all know that there were congressmen involved in this. So, I hope that they will listen to the President's instruction. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez ang mga alegasyon na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Pero sa isang video na inilabas ni Senator Chis Escudero, nabanggit na ni Romualdez ang pagtutulak ng People's Initiative sa isang speech noong Disyembre. We will highly recommend that we embark on a People's Initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative. Wala pang pahayag si Romualdez ukol dito. Pero depensa ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, nagpahayag lang ng suporta si Romualdez sa People's Initiative pero hindi ito nangangahulugan na may partisipasyon o kontrol ang Kamara rito. Ngayong araw sinuspinde na ng COMELEC ang pagtanggap ng pirma sa People's Initiative. Kailangan daw kasi nilang balikan ang Resolution 10650 na naglalatag ng guidelines para rito. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice. Ano ang gagawin kapag kami patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Indefinite o walang katiyakan kung gaano katagal ire-review ng COMELEC ang resolusyon. Nagsalita naman ang ilang party leader sa Kamara kaugnay ng kawalan umano ng tiwala ng mga senador sa mga kongresista. Trust issues, open na. Sinabi ni Speaker, we'll adopt your version. Klarong-klaro po sa pinail namin. Economic provision. Bukas nakatakdang imbestigahan ng Senado ang umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative. Pero malabo raw makarating ang mga kongresista dahil abala raw sila sa paggawa ng batas. Kung isusulong daw ng Senado ang resolution of both Houses 6 o RBH 6, posibleng tumigil ang PI. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.